Hello po, good morning po sa mga followers at syempre ngayong araw busy na naman po kami ni Antukin. Meron naman po kami papasukin na bagong village po at tayo po mag-outreach program. Tara na! Bago naming pasukin ang bagong village na aming tatahakin, dumaan muna kami sa palengke at inihanda namin yung mga dapat lutuin. Kaya mga followers, muli po ninyo kaming samahan sa bagong village na atin pong tutulungan. Palis na po kami mga followers, syempre ang dadalhin po naming sasakyan ay bangkulong, hindi po pasok po doon yung 4 wheels. Kaya ito po yung aming dadalhin po doon at syempre may mga kasama po tayo at naghihintay na po yung village po na yon. Mahaba-haba na namang paglalakbay ang amin pong pupuntahan. Maganda ang panahon, matindi ang sikat ng araw. May katahimikan ang kapaligiran. Tuyong dahon, tuyong lupa ang aking napagmamasdan. Merong isang village na tayong nadaanan. Dahil sa mainit na panahon, merong isang lugar na sunugan. Pagkatapos ng ilang oras, bumungad na nga po ang pamayanan ng mga katutubo na dito sila'y naninirahan. Simpleng bahay ang kanilang tahanan. Sa pawid, kugon at kawayan. Ito nga pala ang Kabalwa Village kung saan sila naninirahan. May malinis na tubig na galing sa kabundukan. Unlimited ang gamit, buwan-buwan wala silang binabayaran. Ang village pong ito ay malayo po sa kabayanan. Panahon ng summer, maganda ang daanan. Mga tuyong ilog na aming daraanan, samantala na kanilang nagiging tawiran. Nang makarating kami dito sa pamayanan, maraming mga katutubo ang naninirahan. Mahigit 300 katao ang naninirahan sa lugar na ito. Kamat karamihan sa kanila ay walang pinag-aralan. Pero sa pakikisama, pagmamahal at kabaitan, hinubog ng kanilang kultura, tribo na kanilang kinalakihan. Marumi man ang kanilang kasuotan, pero ang kanilang puso ay puno ng kalinisan. Lugar kung saan may kapayapaan, walang kaguluhan. Ang pamayanan na puno ng katahimikan. Matutulog sa gabi na walang mararamdamang takot sa kabaligiran. Mga batang katutubo na aking naobserbahan sa lugar na ito. May respeto, may galang, masunurin at may takot. Karamihan sa mga batang katutubo na nakatira dito ay hindi nag-aaral. Bilang lamang ang mga batang nag-aaral at ang iba ay tumigil at huminto. Dahil ang lugar nila ay malayo sa eskwelahan, dala ng kahirapan, kakulangan sa pagkain, kasuotan at kagamitan. Kaya yung iba na obligang huminto sa kanilang pag-aaral. Pagkakataong ito ang natuklasan ko sa kanilang village. Dahil tayo ang naging channel sa mga katulad nila. Mga taong nagtatrabaho sa abroad na pinagkatiwalaan tayo ng kanilang blessing. Para mas lalo nating matuklasan ang mga lugar kung saan may naninirahan. Doon po natin dinadala ang mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin. Yung araw mga followers, tayo po'y magpapakain sa mga katutubong naninirahan dito. Ang pagpapalang ito ay ipinagkaloob sa kanila ni Ate Ella, isang mabait na sponsor na laging sumusuporta sa ating misyon. Dahil sa social media, isa sa komunikasyon. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Daisy kung bakit nakilala namin si Ate Ella. Dahil malayo sa kabayanan, bihira lamang mapansin ang sitwasyon at kalagayan. Marami sa mga batang katutubo walang mga tsinela, walang maayos na kasuotan. Ang mga taong nasa laylayan ng kahirapan. Habang nagluluto kami ng pansit, bigay kami ng mga tsokolate na galing sa Hawaii bago namin inihanda ang pagkain sa kanila. Magandang umaga po sa mga followers. Nandito po tayo sa Kabalwa Village at dito po tayo magsasagawa po ng feeding program. Magpapakain po tayo ng pansit at fried chicken. Kasama na po natin yung mga batang katutubo at mahaba-haba po ang pila. Nagbigay po ng tulong ang ating mabait na sponsor, si Ate Ella. Maraming pong salamat Ate Ella sa inyo pong binigay na budget para po tayo magpakain sa Kabalwa Village po. Welcome to Kabalwa Village! Maraming pong salamat sa mabait na sponsor kay Ate Ella. God bless po. Bago ipinamahagi ang pagkain, tayo muna'y nanalangin. Papasalamat sa Panginoon na nagbibigay ng blessing. Isang kamay, isang puso, sama-sama tayo sa mundo. Walang iwanan, walang madamot, pag-ibig ang ating sagot. Bawat bata, may kinabukasan, bawat tulong, may kasaysayan. Ruel Flora Costa, sa gawa'y kilala. Maraming po salamat, Ma'am Ila, sa pancit at fried chicken. Salamat po, Ma'am Ila. Maraming salamat, Ate Ila. Maraming salamat, Ate Ila. Masarap po ang pancit fried chicken. Maraming salamat po, Ma'am Ila. Salamat. Sa Diyos nagmula, Diyos na Flora Costa, kabutihang
Kakatapos lamang po namin magpakain, naubos po yung pansit at fried chicken na amin pong inihanda. Kaya kami po ay uuwi na. Siyempre marami pong salamat kay Ma'am Ella sa nag-sponsor po ng pagkain. God bless po. O may pag-asa pa, One Heart Mission.